Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako po ay si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga babayan ko. Una-una po, thank you po doon sa nanood ng yung vlog ko last Friday about kay BP Sara na nilapastangan ng isang walang galang na vlogger. Wala man siyang proof, panay accusation lang. Mali-mali pa mga statement. May 100 million, may 125 million. Di mo na ginasusan daw ni BP Sara ng gasoline station. Hindi naman pala. Ito mga kababayan ko maseran ba to? Iingatan lang natin mga kababayan. Ano ba yung volume? Iingatan na lang natin na ako'y, hindi mo na ako galit mga kababayan kasi yung video medyo kaya nga naka-silhouette po reaction video lang po ito. Anong mararamdaman nyo, kung isa si bride, siyempre, kakasal na. Si groom, siyempre, excited. Yung pala si bride, mga kababayan ko, na soon to be, o yung araw na yun na ikakasal siya, ang naging eksena, mga kababayan ko, may dumating na pulis, kasi sangkot umano sa pagbebenta ng mga sasakyan, mga lupa, at bahay na peke pala ang mga dokumento at titulo na nasa milyon-milyon piso ang halaga. Siyempre siguro natiktikan ng isang biktima, nireport sa pulis kasi may warrant na siya maraming kaso Pumunta ang mga pulis doon sa, I think sa venue, simbahan or what. Pumunta, aarestuin na siya kasi may warrant nga po siya. So pinakiusapan ng mga relatives ang mga kamag-anak ni bride na wag naman ituloy or ituloy muna ang kasal. Sa akin po, two side of the coin yan Napaka-inhuman ang gagawin ng mga pulis. Pero mga kababayan ko, on the other side, pinatutupad ng mga pulis ang batas mga kababayan ko. Tingnan mo, si groom, walang kamalay-malay. Tambak pa rin ng kaso yung magiging bride-to-be niya. Siyempre, yung complainant naman, medyo galit na galit. Nilusob nga siya mga kababayan ko ang problema dito, yung nanakit na complainant kay bride, pwede makasuhan din. Physical injury naman. Di ba? Kaya siguro tayong mga kalalakihan or either vice versa, babae o lalaki, medyo kung may pera kayo, pabiay natin muna yung magiging asawa natin. I-background investigation natin muna. Kasi kahihiyan yan, di ba? Kung mahal mo talaga siya, kung makawarta ka, di ba yaran mo yung utang niya? May mga ganun ba? Ito mga babayan ko, konti lang to Nag-uusap sila dyan Yan. Mga kababayan ko, dito pala sa bayan natin, for example, may kaso ka, maski nasaan ka, wherever you are, if you have, kung meron kang pending warrant of arrest, wala kang magagawa. Kasi, talagang dumaan sa proseso yun. Kasi may ginawa kang kasalanan, di ba? O nanloko ka ng tao, kumuha ka ng hindi sa'yo. Pag may warrant ka, kasi o nasa arena ka, nasa burol ka, o nasa kasal ka nga, ito nangyari sa kasal, nasa sinihan ka, pwede kang abangan doon, may kaso ka Pero dito sa nangyari nga, yung ikakasal kasi si bride, siyempre, siguro nanghihintay. Inhuman daw, mga kababayan ko. Well, sa part ko,
pwede rin inhuman, kasi siyempre, ikakasal, oh. Ito yung pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay mo na ikakasal ka. Eh, ang problema, si bride, may kaso. Oh. Ano naman pabayaan ng pulis yan? Kung itakas yan, si bride, o di panibagong hanta naman yan. At may mga complainant talaga na tinuro nga siya. Ito, si bride, ikakasal sa lugar na to. O, kaya ganun ginawa ng mga complainant. Hindi lang iisa naging biktima niya, marami nga eh. O, wala kang magagawa ang pulis. They have to abide the law. Kailangan iserve ang batas. O, di ba? Eh, sabi ng ibang tao nga, gumawa ng legal ang mga pulis dito. Talagang sinerve nila yung batas, di ba? Ganun talaga eh. At si bride naman, sinasabi ng ibang tao is, karma is waving. Congratulations, deserve daw. O may mga ganun. Eh para sa akin, kung may ginawa kang kasalanan, na due diligence naman, talagang nasa proseso, na ikaw ay nagkasala or suspect ka, natin magagawa. Nakasilhouette siya. I-mute natin natin. Hinaan ko volume kasi may darating eh. Ayan yung complainant to, darating yan. Sinaktan. Yan, inaawat na lang. Sinaktan mga babayan ko ng complainant kasi yun yung inaalo ko eh. Pwedeng kasuhan ni bride si complainant na sinaktan siya, physical injury. Kaya lang, ang mas matindi, si bride kasi maraming kaso. Di ba? I guess it's large case tapa or nag-scam nga siya. Hindi ko na medyo may bad words eh. Lulusubin naman ang kaanak ni bride. Sigaw ng sigaw. Complainant yun eh. Oh. Yan, lulusubin, no? Ganun talaga, siyempre, maski ako eh, niloko mo ko eh, lulusubin kita din. Hindi na napigil yung sarili. Di ba mga kababayan ko, no? Ikakasal ka, no? Si bride mo pala may kaso. Napakahirap nun. Tapos kung natuloy ang kasal niyan, hindi ko alam kung obligado si Mr. na bayarin ng mga obligasyon ni Mrs. Kasi marami, large scale stapa nga eh, or kung anong kasong yan eh. Fraudulence ba, mga kababayan ko? Ang sabi naman ng iba, grabe naman kayo, sana pinatapos nyo muna ang kasal. Kahit papano may masaya silang alaala sa labas habang nasa kulungan. Ang sakit din yun, no? Masaya sila ng bandang oras na yon, and then after the wedding or the reception, aarestuin siya. Ang hirap, no? Kaya yung unang sinabi ko, kung may konti kayong pera dyan, ipa-BI muna natin yung magiging mapapangasawa natin. Siyempre, maski na pangliligaw mo, sa una pa lang kailangan alamin mo kung anong background ng pamilya. Di ba? Ginagawa naman talaga yun, di ba? Hindi basta-basta nakita mo lang na in love ka na kagad. Yung pala saksakan ng sandamakmak ang kaso. Ang hirap nun, di ba? Kaya, good luck na rin kay bride. Sakit naman kasi, kakasal ka tapos aarestuin ka. Kaya nga ang title is Itigil ang Kasal. Shoutout muna tayo. Ang isa shoutout ko, sige na nga, hinasabi niya na hindi ko siya binabate. Gusto ko siya pa. Binabati ko parati siya. Alam mo naman, Sinjin Vlog. Sinjin 82 Vlog Official. First honor kita. Love you. Ate Ruby Vlog. Cherry Papi's Adventure. Oxystal. Ayan, na-doble ka pa.
Ano ba to? Tingnan mo, naguguran tuloy ako. Michi Tigerfield, Sherlyn Mendrano, pamangkin, Jane Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mamalin Official, binabati ko si Lilibet Florendo, sino pa ba yung isa? Beth, basta may Beth, and then si Supermom Hong Kong, Amlena Vlog, Tess Sabada Official, Nanay Eva TV, Jovan de Motorista de Papaya de Buko, de Calabasa, de Pumpkins, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Her Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Kapitek TV, Raymay Perolino, Tony Marsan, Giselle Easy Mix, Dawigay, Angel Mix Vlogs, Kathleen, Chaps de la Cruz, May Latina, Bunso, Natasha Mix Vlogs, Arlene Hugs, Casablanca Vlogs, Mami ni Raj, Jessa Marie 23 Vlogs, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem, Malus TV, Food Trip, Ranger TV, Guwapong Lalaksod, Jana Mix Vlogs, Benji, Opa Sanchez, Angeline Longanson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna, Wonder PH, Durance Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Jerry ng Saudi Arabia, Dala Ricardo ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply Grace, Ate Isabel, Tess Padurina, Kumare, Nina Laresma Lorsano, Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Ferdy Albino, Kabaternanga, Rosewood Adventure, Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Charles Lumawi, excuse me, Aba SKTV, Tita Pert, Boss Anin, Girly Mercy and KC, Banana, Sarah Vlog, and Dems, and Farouk Fariel, and then JC is over vlog, mga kababayan ko. Sino pa nakalimutan ko? Si Andini Gymnastic ng Indonesia, mga titos, mga titas. Ayan, mga kababayan ko, napanood nyo yung soon to be bride. May warrant of arrest siya. Pinunta ng pulis. Kahit saan nga kayong nandoon, pag may warrant kayo, pwede kayong puntahan. Oh. Ganun talaga ang batas natin kasi siyempre, isa-serve nila yan Ang problema lang, ang nagsasabi ng iba, yung ibang kababayan natin, napaka-inhuman. Pero, the law may be harsh, but that is the law, mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo at kung mangliligaw kayo ng mga vice versa, pwede kayong mang-imbestiga. Peace sa inyong lahat. Bye.